Sa video na ito ay pupunta ako sa pinakamaliit na mall hanggang sa pinakamalaking mall sa buong Pilipinas. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng maliit na mall sa pinakamalaking mall sa buong Pilipinas. Sisimulan natin sa pinakamaliit na mall na meron sa Pilipinas, ang SM Center Pasig. Ngayon mga kaibigan ay kakarating lang namin sa pinakamaliit na mall sa buong Pilipinas, ang SM Center Pasig. Kung napapansin nyo, sobrang liit lang talaga ng mall na ito. At kung titignan mo sa Google Map, ganito lang siya kaliit. Di ba? Sobrang liit lang niya tingnan sa Google Map. Yung aerial shot niya, sobrang liit lang talaga as in. Napakaliit nito, kaya ito ang tinaguriang pinakamaliit na mall sa buong Pilipinas. Ang mall na ito ay meron lamang sukat na 29,602 square meters. At kung titignan sa aerial shot, ay ganito lang siya kaliit. Kaya ito ang tinaguriang pinakamaliit na mall sa Pilipinas. Ngayon mga kaibigan, tamang lakad kami dito sa kahabaan ng pinakamaliit na mall sa buong Pilipinas. Ayun lang siya tolo. Yun na yun, isang diretso lang. Napakaliit niya, di ba? Parang mabibigla ka SM pala to, ang liit. Inikot namin ang labas ng mall na ito para makita kung gaano nga ba talaga siya kaliit sa personal. Ngayon mga kaibigan, naglalakad kami dito sa pinakamaliit na mall sa Pilipinas. Ayun o. SM Center Pasig mga kaibigan. Di pa kami nakakalayo, nandun na agad kami sa dulo. Nilalakad namin para malaman namin kung gaano talaga kaliit, di ba? Pero liit talaga niya tol. Ayun o. Ayun lang mismo yung mall na yun. Napakaliit. Parang unting di pa lang siya, parang normal lang na building. Hindi mo makakalain na mall to tol eh. Sa sobrang liit niya, ayun o. Ang liit, gagi. Pumasok din kami sa loob ng SM na ito. Sobrang liit lang talaga niya pero punong-puno naman ng stores. At meron ding grocery store kaya kahit maliit lang siya ay kumpleto naman sa loob. Bago tayo dumako sa pinakamalaking mall sa buong Pilipinas ay pupuntahan muna namin ang pinakakauna-unahang SM Shoemart na itinayo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon mga kaibigan, kakarating lang natin sa pinakakauna-unahang SM Shoemart na itinayo sa buong Pilipinas. Dito yun matatagpuan tol sa Carriedo Street, Quiapo, Maynila. Pero sa kasalukuyan, kung napapansin nyo, ayun yung nasa likod ko. Kung napapansin nyo, sarado na mga kaibigan. Kasi nga, sobrang tagal na tong nagsara mga kaibigan. Para naging hardware pa siya noong mga unang panahon. Sa mga hindi nakakaalam, itinayo ang pinakaunang Shoemart store noong October 1958 sa kalye ng Carriedo sa Quiapo, Manila. Shoemart pa noon ang tawag sa mga mall. Ngayon mga kaibigan, nandito tayo sa harapan ng dating Shoemart tol. Ito yung pinakakauna-unahang itinayong SM Shoemart sa buong Pilipinas. Tara, tingnan natin. Abandonado na talaga, tinubuan na ng mga puno. Talatang matagal na talaga siyang abandonado. Halatang matagal nang nasira. Tayo nyo, ito yung loob tulo. Ayun o. Halatang sobrang tagal na panahon na nitong abandonado dahil bakanting lote na lang siya ngayon at pinagparkingan na lang ng mga sirang truck at kotse. Ayon sa napagtanungan namin mga kaibigan, 1993 daw sila tumira dito. Nung panahon na tumira sila dito, wala na, sarado na. Bali, ibig sabihin, 1993 pa lang, sarado na tong Shoemart na to. Ano na, abandonado na. Tapos hanggang ngayong kasalukuyan, 2026, ganito na lang siya. Abandonadong building na lang. Hindi pa naman natatayuan ng panibago. Hindi pa tinatayuan ng ibang establishment. Ganyan na lang siya. Nakatambak na lang siya ng ganyan. Diba? Sayang lang hindi natin naabutan tol. Pero sobrang tagal na pala nung panahon na nawala tong SM Shoemart na to. Ngayon ay dadako na tayo sa pinakamalaking mall sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero bago tayo magtungo doon ay pupuntahan muna namin ang pangatlong pinakamalaking mall sa Pilipinas, ang SM Mega Mall. Ngayon mga kaibigan, nandito tayo sa harapan ng SM Mega Mall. Kung napapansin nyo, ayun yung SM Mega Mall tol. Hanggang dun pa sa dulo yung mga building dito sa may Mega Mall. Tapos isasagad mo pa yan. Basta sobrang lawak din nito mga kaibigan. Ang SM Mega Mall ay matatagpuan sa Mandaluyong City. Meron itong lawak na 10 hectares o mahigit 474,000 square meters. Kaya isa ito sa malalaking mall sa kasaysayan ng bansa. Ngayon mga kaibigan, nandito ako sa harapan ng isa sa mga building ng SM Mega Mall. Kung napapansin mo, pakita mo tol, taas mo. Holy shit, gago! Sobrang taas mga kaibigan, di ba? As in, isa lang yan sa mga building na meron ng SM Mega Mall. Sobrang lawak pa yan. At itong pinagparkingan namin, parte na rin to ng Mega Mall. Sobrang lawak at tataas ng building na napapaloob dito sa SM Mega Mall. Kaya ang sarap din talaga ditong magpunta at gumala. Ang masasabi ko lang dito sa SM Mega Mall mga kaibigan, ay sobrang lawak din talaga at the same time, sobrang ganda din niya tingnan. Lalo na
na pag nasa labas ka lang kasi mayroon silang mga attraction. Basta napakalupit din nitong SM Mega Mall mga kaibigan. Recommendable para sa mga gustong pumasyal. Ops, bago natin ituloy ang video, gusto ko lang i-announce na mamimigay ulit ako ng iPhone. Pero this time, iPhone 13 brand new naman ang ipamimigay ko sa inyo. Pero paano nga ba ang mechanics para makasali kayo dito? Simple lang. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Ganun lang kasimple. At pag umabot na ako ng 200,000 subscribers, ay ipamimigay ko na ang iPhone 13 na ito sa inyo. Kaya kung isa ka din sa nangangarap magkaroon ng iPhone, ito na ang tsansa mo. Mag-subscribe ka na sa YouTube channel ko. Bago tayo dumako sa pinakamalaking mall, ay puntahan muna natin ng pangalawa sa pinakamalaking mall sa buong Pilipinas, ang SM North EDSA. So yun mga kaibigan, kakarating na namin dito sa may SM North Tol. Ito naman yung pangalawang pinakamalaking SM Mall sa buong Pilipinas. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung pinakakauna-unahang super mall or SM na itinayo sa Pilipinas. Oo, tama ang narinig nyo. Ang SM North EDSA ay pangalawa sa pinakamalaking mall sa Pilipinas dahil meron itong lawak na 498,000 square meters. Pero bukod pa doon, ang mall na ito ay pinakakauna-unahang SM shopping mall na itinayo sa ating bansa dahil November 8, 1985 pa ito na itayo. Dahil napuntahan na namin ng pangalawa sa pinakamalaking mall sa Pilipinas, ito na ang oras para magpunta tayo sa pinakamalaking mall na naitayo sa kasaysayan ng Pilipinas. Walang iba kundi ang SM Mall of Asia. So yun mga kaibigan, kakarating na namin dito sa Mall of Asia, ang pinakamalaking mall sa buong Pilipinas. Kaya siya tinaguri ang pinakamalaking mall mga kaibigan, gawa ng dikit-dikit yung mga building dito. Meron tayo ditong Conrad, SMX Convention Center at meron din tayong IKEA. Sinama yan sa calculate mga kaibigan, kaya talagang sobrang laki talaga, sobrang lawak talaga na itong Mall of Asia, di ba? Lilibutin natin to, tingnan natin kung anong mga meron dito, kung bakit siya ang tinaguriang pinakamalaking mall sa buong Pilipinas. Ang Mall of Asia ay matatagpuan sa Pasay City. Meron itong lawak na 16 hectares o 589,891 square meters. Kaya ito ang tinaguriang pinakamalaking mall sa ating bansa. Ngayon mga kaibigan ay papunta na tayo sa pinakaharapan ng SM Mall of Asia mga kaibigan. Napakalayo pa namin pero tanaw na yung pinakabungad na itong mall na to. Sobrang laki kasi talaga na itong mall na to mga kaibigan, kaya talagang pag nilakad mo to, pag inikot mo to, pagod-pagod ka talaga sa sobrang lawak nito. Isa sa naging dahilan kung bakit ito ang pinakamalawak na mall sa Pilipinas ay dahil napapalibutan ito ng malalaking establishment na nagdudugtong sa loob ng mall. Dahil nandito din nakatayo ang pinakamalaking IKEA sa ating bansa. Nandito din ang isa sa mga malalaking arena sa ating bansa, ang MOA Arena. Meron din ditong malaking SMX at Conrad at sobrang dami pang ibang establishments. Kaya sobrang lawak talaga ng mall na ito. Ngayon mga kaibigan, nandito naman kami sa may parte ng seaside mga tol. Ate, mapakita mo boy, di ba? Kung napapansin nyo dun tol, meron ng ginagawang panibagong city. Panibagong mga mall na naman siguro yan tol. Napalawak pa nila lalo yung Mall of Asia. Kaya talagang hindi na ako magtataka kung lilipas ang panahon na lalaki pa ng lalaki tong Mall of Asia. Kasi part din ng Mall of Asia yan yung ginagawa nila dyan. Ang solid pumunta dito mga kaibigan, highly recommended. Lalo na sa mga first timer lang, yung mga hindi pa nakakapunta ng Mall of Asia. Pumunta kayo dito, subukan nyo. Sobrang solid dito na. Solid talaga. Dito na natatapos ang video. Ginawa ko ito para malaman nyo kung gaano kalaki ang diferensya ng pinakamaliit na mall sa pinakamalaking mall sa Pilipinas. Nalaman nyo na din kung saan na mga lugar ito matatagpuan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko dahil road to 200,000 subscribers na tayo. At pag umabot ako ng 200,000 subscribers, ipamimigay ko na ang iPhone 13 brand new sa inyo. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Let's go!